Nang gumising ako sa hating gabi para umihi, hindi sinasadyang natuklo ako ng isang mahabang ahas sa aking pagkalalaki. Nang makita ko yun, kinuha ko ang karit at akma na sanang pagtatagain ito. Pero sa sumunod na sandali, ang ahas ay biglang nagbagong anyo at nagsalita na parang tao. Nabigo ako sa aking pagbabagong anyo bilang dragon ngayong araw at nasugatan ako ng isang mangangaso. Kung papayag kang iuwi ako at tulungan akong magpagaling, paglaki mo, pakakasalan kita at magiging asawa mo. Nakita kong napakaganda niya at kaakit-akit. Kaya agad akong tumango at pumayag sa kanyang hiling. Pagkatapos ay inilagay ko siya sa aking bulsa, at patagang iniuwi sa aming bahay. Pero hindi ko inaasahan, kinaumagahan bago pa man sumikat ang araw. Ang mga taga-nayon ay dumating sa aming bahay na may dalang mga sulo. Mang Chen, nakakita ka ba ng isang berdeng ahas? Ang ahas na iyon ay naging isa ng engkanto. Papatayin niya ang lahat ng tao sa buong nayon. Ako naman, na nagtatago sa ilalim ng kumot at nakikinig, ay natakot at dali-daling itinago ang ahas. Ngunit bago ko pa man siya maitagong mabuti, pumasok na ang lolo ko sa aking kwarto kasama ang mga tao. Apo, may inuwi ka bang hindi magandang bagay kagabi? Wala po, hindi naniwala si lolo. Inutusan niya akong alisin ang kumot. Pakiramdam ko ay nasasakal ako. Ang puso ko'y parang lalabas na sa aking lalamunan. Dahil sa mga sandaling iyon, ang ahas ay nagtatago sa loob ng salawal ko. Ang malamig at madulas niyang mga kaliskis ay dikit na dikit sa aking balat. Kapag natuklasan ito ni lolo, siguradong papatayin siya noon din. Sa kabutihang palad, matapos mag-inspeksyon si lolo, tila wala siyang nakitang kakaiba, at isinama na niya ang lahat sa pag-alis. Pagkalipas ng isang buwan, halos magaling na ang mga sugat ng berdeng ahas. Balak ko na sanang paalisin siya, pero bigla siyang naging isang sinturon, at pumulupot sa aking katawan. Ayaw na ayaw niyang umalis, kaya wala akong nagawa kundi hayaan siyang manatili. Naglalaro kami ng magkasama sa umaga, at natutulog ng magkatabi sa gabi, hanggang sa gabi ng aking ika-12 kaarawan. Biglang nagbaon si lolo ng 7 espada sa bakuran, at nagsindi ng papel saka sinabi sa akin, pagpatak ng hating gabi mamaya, magiging eksakto ka ng 12 taong gulang. Kailangan mong mag-isang magbantay. Kung malalampasan mo ito, mabubuhay ka. Kung hindi, iyon na ang kapalaran mo. Lolo, ano po ang ibig niyong sabihin? Ang iyong kapalaran ay isang pambihirang uri, isang extreme fate. Sa edad na 12, lalabas ang iyong kapalaran. Ang lahat ng ligaw na kaluluwa at masasamang espiritu sa paligid ay darating para agawin ang iyong katawan. Lolo, wag mo naman akong takutin. Tiningnan ko ang madilim at nakakatakot na bakuran. At sa isiping may isang grupo ng mga multo na darating para sa akin. Nanginginig ang mga binti ko. Hindi na nagpaliwanag pa si lolo. Sinabihan niya akong magtago sa loob ng kabaong ngayong gabi. Pagkaalis ni lolo, sinunod ko ang utos niya at humiga sa kama. Mabiling baylang ako at hindi makatulog. Pero sa sandaling iyon, ang sinturon sa baywang ko ay biglang naglabas ng berdeng ilaw. Isang berdeng ahas ang sumiksik sa aking dibdib. Mayroon itong daladalang bahagya at kakaibang halimuyak. Agad nitong pinawi ang amoy ng pagkabulok sa kama. Noong gabing iyon, malakas ang nakakatakot na hangin sa labas. At may mga maltong umiiyak at umuungol. May kung anong bagay ang walang tigil sa pagkalmat. Pero habang yakap ko ang berdeng ahas, nakatulog ako ng napakahimbing. Tila hanggat nandyan siya, ligtas ako sa anumang kapahamakan. Kinaumagahan, bigla akong hinatak ni lolo palabas. Seryoso ang mukha niya, may malaking problema. Sa loob lang ng isang gabi, 6 na tao sa nayon ang namatay ng walang dahilan. Nakakakilabot ang sinapit nila. Pagkamatay nila, tinubuan ng itim na kaliskis ng ahas ang kanilang mga kamay at ang gitna ng kanilang noo. Agad na nagkagulo ang mga taga-nayon. Lahat ay nagsasabing kagagawan daw ito ng isang espiritong ahas. Matapos paalisin ni lolo ang mga taga-nayon, napabuntong hininga siya. Sinabi niya sa akin na ang 6 na taong namatay ay ang mga taong nanakit sa ahas na iyon noon. Kinabahan ako bigla. Naalala ko ang berdeng ahas na kasama ko sa araw-araw. Naalala ko noong una ko siyang iligtas. Mayroon siyang ilang sugat sa katawan. Siya kaya iyon. Pero magdamag ko siyang yakap-yakap. Habang natutulog, paano siya makakalabas para pumatay ng tao? Biglang tinanong ni lolo kung ako ba raw ang nagtago ng ahas na iyon. Sa takot, napaatras ako ng isang hakbang. Itinaas ni lolo ang kanyang kamay at sinampal ako. Galit siyang sumigaw sa akin. Bakit palagi kang may amoy ng babae? Hanggang kailan mo pa balak itago yan? Wala akong nagawa, kaya't sinabi ko na lang ang lahat mula sa simula. Pero wala akong balak na ibigay ang berdeng ahas kay lolo. Ngunit sa sandaling iyon, napansin kong nawawala ang sinturon ko. Nakaramdam si lolo na mayroong mali. Una niyang tiningnan ang kama. Pagkatapos ay sumugod siya sa loob ng kwarto para maghalungkat. Nagmadali rin akong tumulong kay lolo sa paghahanap. Lihim akong nagdasal na sana ay hindi siya mahanap ni lolo. At lalong hindi niya ito masasaktan. Binaligtad namin ang buong kwarto. Pero hindi namin mahanap ang bakas niya. Naging seryoso ang mukha ni lolo. Sinabi niya sa akin, ang sakunang dulot ng multo ay maiiwasan pa. Pero sa sakunang galing sa demonyo, wala akong magagawa. Huwag mo nang hanapin. Ngayong gabi, hintayin mo na lang ang parusa mo. Lolo, hindi niya po ako sasaktan. Matigas kong sagot, hindi nagsalita si lolo. Sa halip, kumuha siya ng isang sanga ng willow na sinlaki ng hinlalaki. Hinubad niya ang mga damit ko. At hinabol ako sa buong bahay para paluin.
Habang pinapalo ako, humihingi rin siya ng tawad sa hangin. Sinasabing ang bata raw ay walang muwang. At nakasakit sa damdamin ng dakilang espiritu. Halos kalahating oras niya akong pinapalo. Hanggang sa mawalan ako ng malay dahil sa sakit. Sa kalagitnaan ng gabi, nagising ako sa matinding sakit. At sa aking pagkahilo, nakita kong may isang balingkinitang anino na nagtulak ng pinto at pumasok. Ginuhit ng liwanag ng buwan ang kanyang perpektong hubog. Hindi ko maiwasang mapatulala. Sino ka? Bakit ka napunta sa bahay ko? Hindi umimik ang anino. Dahan-dahan niya lang na pinindot ang switch ng ilaw. Sa sandaling bumukas ang ilaw. Hindi ko napigil ang huminto sa paghinga. Ang dumating pala ay isang napakagandang babae. Nakasuot siya ng isang best-idang kulay pilak. Ang kanyang balat ay kasing puti ng nyebe. May taglay siyang kagandahang nakakabighani. Para siyang isang diwatang bumaba mula sa kalangitan. Siya na ang pinakamagandang babaeng nakita ko sa buong buhay ko. Napatulala na lang ako habang pinagmamasdan ang kanyang kagandahan. Tinitingnan niya rin ako habang nakangiti na parang isang bulaklak. Ilang sandali rin akong natulala. Bago ako nauutal na nagtanong. Ate, diwata, sino po kayo? Naparito po ba kayo para sa lolo ko? Hindi, ikaw ang sadya ko. Medyo naguluhan ako at hindi malaman ang gagawin. Pero hindi po kita kilala. Hindi, kilala mo ako. Dahan-daang naglakad ang babae patungo sa gilid ng kama. Niabot niya ang kanyang kamay at marahang hinaplos. Ang sugat sa aking katawan. Puno ng pagkaawa ang kanyang mga mata. Nasasaktan ka ba? Nagtiimbagang ako at pilit na sinabi. Hindi masakit, napangiti ng bahagya ang babae. Ang kanyang tingin ay puno ng lamang na parang tubig na umaapaw. Alam kong nasasaktan ka ng sobra. Hayaan mong tulungan kitang alisin ang sakit. Ang kanyang boses ay may taglay na mahika na hindi mo kayang tanggihan. Tumango na lang ako. Isang matamis na ngiti ang kanyang isinukli. At bigla siyang yumuko. Inilabas niya ang kanyang dila. At marahang idinampi sa ibabaw ng aking sugat. May naramdaman akong parang kuryenteng gumapang sa aking balat. Hindi ko napigil ang mapabuntong hininga ng maluwag. Agad na naglaho ang sakit na nararamdaman ko. Anging isang hindi maipaliwanag na kaginhawaan na lang ang aking naramdaman. Kahit na nananakit ang buong katawan ko. Ngunit ang ligayang dulot ng magandang binibini ay pansamantalang nagpalimot sa lahat ng aking nararamdamang sakit. Ang nakapagtataka pa, sa bawat lugar na dinadaanan ng kanyang daliri, ang sakit mula sa aking mga sugat ay nawawalang parang bula. Sa huli, ako, na 18 taong gulang pa lamang, ay bigla na lang nakaramdam ng kakaibang damdamin, na siyang nagpainit sa aking mga pisngi. At ang mas lalo kong ikinasorpresa, hindi niya ako pinagtawanan. Sa halip ay tinitigan niya ako ng isang mapang-akit at kaakit-akit na tingin. Ang kanyang boses ay tila nang aakit ng kaluluwa. Maganda ba ako? Napakaganda. Tulala akong nakatitig sa kanya. Sumagot ako ng walang pag-aalinlangan. Gusto mo ba akong pakasalan? May halong pang-aakit sa kanyang boses. Namula ang aking mukha, at yumuko habang pabulong na sinasabi. Gusto, sige, kapag lumaki ka na, magpapakasal ako sa iyo. Sa sobrang tuwa, hindi ko na malaman ang aking sasabihin. Binibini, totoo po ba ang sinasabi ninyo? Oo, totoo, pero ang tungkol sa ating dalawa, hindi mo pwedeng sabihin kahit kanino. Kahit pa sa lolo mo. Narinig mo ba? Makita ko lang muli ang magandang binibini. Handa akong gawin ang lahat. Kinaumagahan, nakita ni Lolo ang mga sugat ko na gumaling sa loob lang ng isang gabi. At biglang nagiba ang itsura ng kanyang mukha. Napakabilis maghilom ng sugat mo. Ito ay dahil pinasok ka ng masamang enerhiya. Bago pa man ako makapagpaliwanag, lumapit ang aking ikalawang tiyo. At nagdeklara, ang batang ito ay nilapitan ng isang engkantada. Mamamatay ka sa loob ng 3 araw. May isang paraan lang para mabuhay ka. Ang ibig niyong sabihin, kasal sa multo. Tumango ang lolo tiyo ko. Ama, kailangang ipakasal ang bata sa isang babaeng multo. Maglalaban ng demonyo at multo. Humanap ng mas mabangis na multo para talunin ang demonyong iyon. Iyon lang ang paraan para mailigtas ang buhay niya. Nagngalit ang mga ngipin ni Lolo at sinabing, sige, ngayong gabi, pupunta tayo sa bundok ng bato. Para ipili ang bata ng pinakamabangis na asawang multo. Bigla akong napaupo, at sumigaw ng malakas, ayoko ng asawang multo. Manahimik ka, sinampal ako ni Lolo. Gusto mong mamatay o mabuhay? Wala kang magagawa sa bagay na ito. Nagmuso ako, pero kapag nagpakasal ako sa asawang multo, hindi na ako makakapag-asawa sa hinaharap. Walang pasen siyang ipinaliwanag ni Lolo. Ang asawang multo na ito ay para protektahan ka sa kapahamakan. Formalidad lang ito, hindi nito maaapektuhan ang pag-aasawa mo sa hinaharap. Kung ganun, Lolo, kailangan niyo akong hanapan ng maganda. Gusto ko, ako mismo ang pipili. Galit na galit si Lolo at gustong-gusto na akong saktan. Pero pinigilan ni Lolo Tiyo si Lolo at sinabi sa akin, sige. Ngayong gabi, isasama ka namin sa bundok ng bato. Ikaw mismo ang pumili, para mabuhay. Sumama ako kay Lolo Tiyo papunta sa bundok ng bato noong gabing iyon. Puro bato ang narito. Maingat naming tiningnan ang bawat lapida. Hinahanap ang mga nakalibing doon. At dapat ay hindi pa naikasal at nasa tamang edad. Ilang dosenang lapida na ang tiningnan namin. Sa wakas, nakahanap kami ng isa. Ang lapida ng isang babaeng namatay sa edad na 24. Kumuha ng mansanas si Lolo Tiyo. At nagsindi ng insenso. Sabi niya habang nakaharap sa libingan, bukas ng gabi. Magkakaroon ng isang dula para sa mga Diyos sa bahay ng pamilya Wang sa bungad ng nayon.
May mga paputok na magsisilbing gabay. Kung interesado ang binibini, puntahan mo at tingnan. 3 beses akong yumukod ng buong paggalang. Pagkatapos magsalita ng pangalawang tiyo ko, tumayo kami para magpatuloy sa paghahanap ng susunod na bahay. Sa buong magdamag, nakapagbigay galang kami sa mahigit 10 bahay ng mga dalagang wala pang 25 taong gulang. Pag-uwi ko sa bahay, nakatayo na ang entablado ng grupo ng teatro para sa kakaibang pagtatanghal. Habang nainerbiyos akong naghihintay, isang anino ng babae mula sa likod ng entablado ang pumukaw sa aking pansin. Iyon ang diwatang ate na pumunta sa kwarto ko kagabi. Naalala ko ang aming kasunduan, na kahit magkita kami, hindi namin pwedeng kilalanin ang isa't isa. Kaya agad kong pinigilan ang pananabik sa aking puso. Itinoon ko ang aking tingin sa mesa. Abala ang mga matatanda, iniisip ko kung dapat ba akong tumulong. Nang bigla akong may narinig na boses na parang tunog ng kampanilya. Bata, natatandaan mo pa ba ako? Iyon nga ang diwatang ate. Lumapit siya sa tabi ko, at tumingin sa ibabaw ng mesa, sa puting papel kung saan nakasulat ang petsa at oras ng aking kapanganakan. Hindi niya inalis ang kanyang tingin doon ng matagal. Pabulong kong sinabi, Ate Diwata, hindi ko po sinabi kay Lolo ang tungkol sa atin. Pero sabi po ni Lolo, kailangan daw akong ikasal sa isang babaeng multo para mabuhay. Pakiramdam ko, nagkasala ako sayo. Ha, tama ang sinabi ng lolo mo. Mabait kang bata, hindi kita sisisihin. Sa paghahanap ng asawang multo, natatakot ka ba? Hindi po ako natatakot ni Katiting. Ate Diwata, ikaw po, natatakot ka ba? Umiling siya, hindi rin ako natatakot. Ay, nga pala, mayroon ka bang hinahanap sa isang asawang multo? Wala naman pong espesyal, basta hindi lang siya nakakatakot. Pero mas maganda po kung maganda siya. Nga pala, Ate Diwata, ano ang pangalan mo? Ako si Liu Luoli. Ang Luo, na galing sa salitang pagkahulog. At ang Li, na galing sa salitang kristal. Tawagin mo na lang akong Xiaoqing. Habang sinasabi niya iyon, commandant siya sa akin. Bata, huwag kang matakot. Walang mangyayaring masama. Hindi naman talaga nakakatakot ang mga multo, no? Pagkatapos niyang magsalita, tumalikod siya at naglakad papunta sa entablado. Pagkaalis ni Ate Diwata, lumapit sa akin ang pangalawa kong tiyo. Tila hindi niya nakita si Ate Diwata. Nagbilin siya sa akin. Mamaya, yung mga babaeng multo na inimbita natin ay lalapit lahat para obserbahan ka. Kung may sino man sa kanila na kukunin ang jade ring na ito sa harap mo, ibig sabihin ay pumapayag siyang magpakasal sa'yo. Kapag nangyari yun, dumiretso ka na lang sa kwarto. Tiyo, anong gagawin sa kwarto? Syempre, para sa gabi ng inyong kasal. Gabi ng kasal. Ayokong makasama sa kwarto ang isang multo. Napabuntong hininga ang tiyo ko. Sabi niya, wala na tayong ibang paraan ngayon. Kung hindi ka papayag na makasama siya, mamamatay ka na lang. Hindi na ako kumontra. Tama siya, kahit ano ay mas mabuti kaysa mamatay. Sa sobrang kaba, pinagpapawisan ang mga palad ko. Puno ng takot at kawalan ng pag-asa ang puso ko. Mabilis na dumating ang hating gabi. Ang palabas ng mga multo, magsisimula na. Amagat, ang nobya, kasabay ng nakakapangilabot na pag-iyak ng aktor sa entablado. Isang malamig na hangin ang biglang umihip papasok sa bakuran. Ang mga upuan na dating nakakalat sa tabi ng mesa, ay biglang nagsigalaw ng kusa, at umayos sa kanilang mga pwesto. Alam ko sa sarili ko, na yung mga babaeng multo na inanyayahan namin kagabi, ay nakaupo na lahat. Pabulong ngunit may diin na sinabi ng tiyo ko. Nandito na sila, mamimili na sila ng mapapangasawa. Hindi pa man natatapos ang sinasabi niya. Pakiramdam ko may humahaplos sa katawan ko. Pabalik-balik na may kasamang nakakakilabot na paghinga. Yung pakiramdam na nakakasakal, parang mas gugustuhin mo pang mamatay. Bigla, ang singsing na jade sa mesa sa harap ko. Kasama ng mesa, ay nagsimulang yumanig. Pagkatapos, 12 ng mapuputing kamay ang umabot sa singsing na jade na nagsisilbing tanda ng aming pag-iibigan. Nanlumo ang puso ko. Hindi ba't sinabi ng pangalawang tiyo ko na kung sino man ang makakuha ng singsing na jade, siya ang magiging asawa ko? Bakit ang daming kamay? Inisip ko ang susunod na mangyayari. At halos mamatay ako sa takot. Habang umaatres ako, sumigaw ako sa mga nasa harapan ko. Mga ate, ano pong ibig sabihin nito? Bata, ibig sabihin yan, gusto kanilang lahat. Ang boses ni Liu Luoli ay umalingaw-ngaw sa itaas ng entablado. May halong pagiging mapaglaro, pero puno rin ng autoridad. Tumingala ako para tingnan siya. Ang kanyang pilak na bestida ay iwinawagayway. Nakatayo siya sa ere, sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang ganda niya ay parang isang panaginip. Adeng, ang swerte mo naman. Biglang ang daming ate na nag-aagawan para maging asawa mo. Tiningnan ko ang mga mapuputing braso na papalapit sa akin. At nanghina ang mga tuhod ko sa takot. Umatras ako ng ilang hakbang at pautal na sinabi, ayoko ng ganyan karami. Gusto ko lang ng isa na maganda. Tumalon si Liu Luoli pababa. At hinaranggan ako. Malamig niyang sinabi sa mga mapuputlang braso na iyon. Yung pinakamaganda ang may iwan. Ang iba, umalis kayo sa harapan ko. Pagkasabi niya noon, biglang umurong ang mga kamay. Isang mapatlang ngunit balingkinitang kamay na lang ang natira. Nadahan-daang hinawakan ng singsing na jade. Hehe, sa akin ka na. Isang malamig at nakakatakot na boses ng babae ang pumasok sa tenga ko. May kasamang nakakakilabot na aura. Tinaasa ng kilay ni Liu Luoli. Wala ka pang ang 300 taon ng kapangyarihan.
Huwag kang sagabal dito. Hindi man lang ng ahas na sumagot ang babaeng multo. Pabulong siyang nagsabi ng paumanhin. At nahihiya siyang naglaho. Sa wakas ay nakita ko ng malinaw ang kanyang itsura. Maputlang mapatla ang kanyang mukha. At matingkad na pula ang mahaba niyang dila. Nakakatakot. Ay ito na ang pinakamaganda. Kung ganoon, gaano pa kaya kitapat ang mga hindi maganda? Mabuti na lang at nandito si Ate Diwata. Sa sandaling iyon, umilo ang mga bumbilya sa entablado. Mula sa likod ng entablado, nagmamadaling lumabas si Lolo at ang aking ikalawang tiyo. Nakita ni Lolo na wala na ang singsing na jade. Nakahinga siya ng maluwag. May mapapangasawa ka ng multo. Tinanggap na ang alay pangkasal. Kapag sumapit na ang alauna ng madaling araw, dalhin ang bata sa silid pangkasal para sa kanilang pag-iisang dibdib. Napansin kong biglang nawala sa tabi ko ang diwatang si Leo. Nagtataka ang mga mukha ni Lolo at ng aking tiyo. Sabi nila, anong ate? Mula simula, ikaw lang naman ang mag-isa riyan. Pakiramdam ko'y gumuho ang mundo ko. Ikinwento ko sa kanila ang lahat tungkol kay Leo Luoli. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ng tiyo ko. Yang si Leo Luoli, malamang ay isang demonyong ahas na naganyong tao. Una niyang tinakot paalis ang babaeng multo. Pagkatapos ay kinuha niya ang singsing na jade. Gusto kanyang solohin, para dahan-daang sipsipin ang iyong swerte. Hindi ako naniwala at napanguso na lang. Imposible, siya ang nagligtas sa akin. Bakit naman niya ako sasaktan? Hayaan na, dahil tinanggap na natin ang alay. Baka gusto niya talagang makipag-isang dibdib sa iyo. Kahit pamulto siya o demonyo. Subukan natin ngayong gabi. Pumunta ka na sa silid pangkasal. Pumasok ako sa silid na puno ng kaba. Umupo ako sa kama na pangkasal. Puno ang isip ko ng imahe ni Leo Luoli. Napakaganda niya, kahit pa isa siyang. Tinanggap ko na lang, pero naghintay ako mula hating gabi hanggang madaling araw. Pero wala pa rin kahit anong galaw sa loob ng kwarto. Nagsisimula na akong mag-alala. Hindi si Leo Luoli ang kumuha ng jade ring ko. Habang nag-iisip ako, biglang pumasok si Lolo. Tiningnan niya ako habang mag-isa pa ring nakaupo sa kama. Bumantong hininga siya at nagsalita. Hindi darating ang ahas na iyon para tanggapin ang alay. Mukhang gusto kanyang pahirapan hanggang sa mamatay. Hindi pa niya natatapos ang sinasabi niya. Biglang tumunog ang cellphone niya. Boses ng tiyuhin ko ang narinig mula sa telepono. Bilisan mo, ilayo mo ang bata. Nahulog sa bangin ang sasakyan ng grupo ng mga aktor. Gawa iyon ng mga babaeng multo sa bundok. Pakiramdam nila ay naloko sila. Nagwawala na sila sa galit. Malapit na silang pumunta riyan para hanapin kayo. Nataranta si Lolo. Hinubad niya ang jacket na suot ko. At hinayla ako palabas para tumakbo. Matigas ang ulo kong umiling. Darating si Leo Luoli para iligtas ako. Isa siyang diwata. Hindi niya hahayaang saktan ako ng mga babaeng multo. Sa galit ni Lolo ay itinaas niya ang kamay para paluin ako. Noong sandaling iyon, narinig ang boses ni Leo Luoli mula sa labas ng pinto. Tama siya. Hindi ko hahayaang saktan siya ng kahit sino. Bumukas ang pinto at lumitaw ang kanyang magandang anyo sa ilalim ng liwanag ng buwan. Napakaganda niya, halos hindi ka makahinga. Iniwasan ko si Lolo, at sumubsob ako sa kanyang mga bisig. Niyakap ko siya ng napakahigpit. Natigilan si Lolo, nagbigay pugay siya at sinabing, dakilang nilalang. Noon po, kasalanan ng apo ko. Nagkasala po siya sa inyo. Pero 6 na tao na po ang namatay. Sapat na siguro ang paghihiganti, hindi po ba? Hindi ko po maintindihan kung bakit hindi nyo pa rin siya tinitigilan, dakilang nilalang. Ngumiti ng malumanay si Leo Luoli, at sinalo niya ako sa kanyang yakap ng mahigpit. Lolo, mukhang nagkakamali po kayo ng iniisip. Iniligtas po ako ng inyong apo. At ipinangako ko pong magpapakasal sa kanya. Kaya paano ko naman po siya sasaktan? Tumingala ako at nagtanong, ate, yung 6 na tao, hindi naman ikaw ang pumatay sa kanila, tama ba? Hinaplos ni Leo Luoli ang ulo ko. Ngumiti siya at nagsalita, hindi ako ang pumatay sa 6 na taong yun. Pinatay lang nila, ang 2 ahas na kasama kong sumailalim sa pagsubok. Sila ay isinumpa, na pagkatapos ng 7 taon, tiyak na mamamatay silang nag-iisa. Gusto ko rin silang iligtas, pero wala akong sapat na kapangyarihan. Sa wakas, naniwala na rin si Lolo. Puno ng pagsisising sinabi niya, ganoon pala. Kung ganoon, ang palabas ko pa pala ang nagdala sa kanya sa kapahamakan. Umiling si Leo Luoli at sinabi, hindi po ganoon, sinuri ko ang kanyang kapalaran kanina. Sadyang napakain ng kanyang kapalaran. Kaya tiyak na daranas siya ng isang kababalaghang sakuna. Hindi niya ito matatakasan. Napabuntong hininga si Lolo. Alam niyang wala na siyang magagawa para baguhin ito. Pero sa sumunod na segundo, tinitigan naman ako ni Leo Luoli sa aking mga mata. At malambing na sinabi, aking Ginoo, huwag kang mag-alala, hanggat susundin mo ang mga sasabihin ko. Tinitiyak kong hindi ka mapapahamak. Dahil sa pagtawag niyang aking Ginoo, namula ang mukha ko at bumilis ang tibok ng puso ko. Yumuko ako at sumagot ng, sige, makikinig ako sa lahat ng sasabihin mo. Pagkatapos, hinawakan ni Leo Luoli ang kamay ko at naglakad kami sa harap ni Lolo. Tila naintindihan ni Lolo kung ano ang balak gawin ni Leo Luoli. Kinakabahang nagtanong siya, binibini, sigurado ka ba talaga na sa batang ito ka sasama? Tumango si Leo Luoli, at sinabing, lumipas na po ang itinakdang oras para sa kasal ng mga espiritu. Dapat po ay naiintindihan ninyo, na ito na ang tanging paraan upang mailigtas siya. Isa pa, natanggap ko na po ang handog para sa kasal.
At doon ko lang napansin. Nasuot na pala ni Liu Luwali sa kanyang kamay ang singsing na jade. Pero mauubos nito ang iyong kapangyarihan, binibining Liu. Hinding-hindi ka palalampasin ng mga babaeng multo na yon. Umiling si Liu Luwali at nagsalita. Hindi ko naiisipin pa yan. Sunod, maaari po bang iwanan niyo muna kami, Lolo? Tumuko siya, tumalikod siya at umalis. Itinaas ni Liu Luwali ang kanyang kamay at iwinagayway. Isinara ng hangin ang pinto. Pagkatapos, niyapos niya ako at bahagyang tumawa. Munti kong Ginoo, handa ka na ba? Susunod na ang ating pag-iisang dibdib. Namula ako at bumilis ang tibok ng puso ko habang tumatango. Patuloy na umalingaw-ngaw sa isip ko ang malambing niyang mga salita. Palapit ng palapit ang kanyang halimuyak. Dahil sa kaba, ipinikit ko ang aking mga mata. Ang kanyang kapangyarihan ay damaloy sa aking katawan na parang isang mainit na agos. Naglaho ang nakakakilabot na lamig. Para akong muling isinilang. Pagkalipas ng 3 segundo, sinuot na niya muli ang kanyang damit. Samantala, isang masamang hangin ang malakas na humahampas sa labas. Biglang may lumitaw na maraming palad sa labas ng bintana. Hinalikan niya ako sa noo. Sinabihan niya akong manatili lang sa kwarto. Huwag kang lalabas. Pagkasabi niyon, ang kanyang katawan ay naging isang guhit ng berdeng liwanag. Itinulak niya ang pinto para makalabas. Pagkatapos ay isinara niya ng mahigpit ang pinto. Sa isang iglap, biglang tumahimik ang aking paligid. Para akong nabingi, walang marinig na anumang tunog. Isang di maipaliwanag na kaba ang naramdaman ko. Bumilis ang tibok ng aking puso. Nanuyo ang aking lalamunan. Dali-dali akong pumunta sa siwang ng pinto para sumilip sa labas. Sa labas, naroon si Lolo at ang aking ikalawang tiyo. Pinipigilan na sila sa lupa ng 2 babaeng nagpupumiglas. Hindi sila makagalaw. Bumabalot sa hangin ng isang malamig at masamang aura. Sa gitna, mag-isang nilalabanan ni Liu Luwali ang higit sa 10 babaeng kalaban. Ang kanyang magaang kasuotan ay may bahid na ng dugo. Iwinawas-iwas niya ang isang bagay sa kanyang kamay. Sunod-sunod niyang itinutulak palayo ang mga ito. Ang kanyang anyo ay maliksi na parang isang ahas. Bawat atake niya ay naglalabas ng isang matalim at malamig na kislap. Isang babaeng multo ang sumugod sa kanya. Mabilis siyang umilag sa gilid. At tinamaan ito ng kanyang palad. Napasigaw sa sakit ang babaeng multo. Naging itim na usok bago maglaho. Ngunit mabilis na may isa pang babaeng multo na sumalakay mula sa likuran. Pinunit nito ang manggas ng kanyang damit. Tumalsik ang sariwang dugo. Bumulong siya ng isang orasayon. Isang harang na puting liwanag ang nagprotekta kay Lolo at sa pangalawang tiyuhin. Pero sa huli, dehado pa rin siya dahil sa dami ng kalaban. Parami ng parami ang mga sugat sa kanyang katawan. Isang hamak na ahas demonyo. Akala mo talaga isa kang diwata. Naglakas loob kang sirain ang aming mga plano. Ngayong gabi, pahihirapan kita ng husto. Ipaparanas ko sa iyo kung ano ang masahol pa sa kamatayan. Hindi mabilang na masasamang multo ang sumugod kay Liu Luwali. Sumugod sila, at namula ang mga mata ko sa pag-aalala. Kinakalampag ko ang pinto at sumisigaw pero hindi ko ito mabuksan. Tila nilagyan ni Liu Luwali ng selyo ang pinto. Bigla akong nakarinig ng tunog ng nababasag na bintana. Isang malamig na kamay ng multo ang damapo sa balikat ko mula sa likuran. Paglingon ko, nakita ko ang isang pangit na mukha ng multo na. Lumabas ang isang mahabang dila. Sa sobrang takot, napasandal ako ng mahigpit sa pinto. Napapikit ako. Sa sumunod na sandali, nakaamoy ako ng isang pamilyar na halimuyak. Puno ng dugo si Liu Luwali na lumipad papasok mula sa bintana. Sinampal niya palayo ang babaeng multo. Pinrotektahan niya ako sa isang sulok. Dumagsa ang mga babaeng multo. Sumugod sila kay Liu Luwali. Humarap siya at tinitigan ang mukha ko. Humihingal na sinabing, huwag kang matakot. Nandito ako. Walang sino mang makakasakit sa iyo. Pagkasabi niyon, marahan niyang hinaplos ang mukha ko. Nagdilim ang paningin ko. At nakatulog ako ng mahimbing. Habang di pa ako lubos nagising. Tila nakarinig ako ng isang dagandong ng dragon. Nang magising akong muli, kinabukasan na. Mataas na ang sikat ng araw. Nakaupo sa tabi ng kama sina Lolo at ang aking pangalawang tiyo. Pareho silang humihit-hit ng tabako mula sa kanilang kwako. Ang buong silid ay puno ng usok. Nakakasakal sa bigat ang pakiramdam sa paligid. Bigla akong napaupo, hindi ko ininda ang sakit ng aking katawan. Tinanong ko si Lolo, nasaan si Liu Luwali? Hindi nagsalita si Lolo, yumuko lang siya at bumantong hininga. Umiling naman ang katabing si Huban Sian. Nang makita ko iyon, tila dinurog ang puso ko sa sakit. Wala na siya, nanginginig ang boses ko. Agad na bumuhos ang aking mga luha. Bumantong hininga si Lolo. Hindi siya nagsalita, pero sa loob lang ng isang gabi. Tila mas lalo pang kumuba ang kanyang likod. Habang tinitingnan ang mga ekspresyon ni na Lolo at ng aking tiyo, pinunasan ko ang aking mga mata. Bumangon ako mula sa kama. At lumabas ng silid. Magulo ang buong bakuran. Puno ng mga sunog na marka ang lupa. Sa gitna ng putikan, nagkalat ang hindi mabilang na berdeng kaliskis na may bahid ng dugo. Bukod sa mga ito, walang-wala ng iba sa bakuran. Wala nang iba pang natira. Lumuhad ako sa putikan. At parang nababaliw na pinulot ang mga kaliskis na iyon. Kahit pa nagsusugat at duguan na ang aking mga kamay. Wala akong maramdamang sakit. Lumapit ang aking tiyo. Mahigpit niyang hinawakan ang aking pulso. At itinayo ako. Aamba na sana siyang magsalita. Pero sinenyasan siya ni Lolo na bitawan ako. Pamantong hininga ang aking tiyo. At binitawan ang kamay ko. Hinayaan niya akong magpatuloy sa pagpulot ng mga kaliskis.
Nang makolekta ko na ang lahat ng kaliskis, humingala ako at tiningnan si Lolo. Lolo, pakakasalan ko siya. Natigilan ng ikalawang tiyo ko. Anak, ito, wala akong pakialam, pakakasalan ko siya. Sigaw ko habang paos ang aking lalamunan. Hindi tumutol si Lolo sa sinabi ko. Sige, aayusin yan ni Lolo para sa'yo. Isinama ako ni Lolo at ng ikalawang tiyo ko. Sa kanlurang sulok ng bakuran, gumawa kami ng isang puntod. Walang tunay na buto, kaya kinuha namin ang mga kaliskis na may bahid ng dugo, kasama ng berdeng palda na may bahid ng dugo na dati niyang isinuot. At sabay naming inilibing ang mga ito. Sa harap ng puntod ay may isang bagong panandang gawa sa kahoy. Nakasulat dito ang mga salitang isinulat ko gamit ang dugo. Mula sa kinagat kong daliri, libingan ng aking minamahal na asawa, si Liu Luoli. Sa harap ng panandang kahoy, mayroong isang insensaryo, at ilang platito ng mga alay na maaaring nagustuhan niya noong nabubuhay pa. Lumuhad ako sa harap ng puntod, at muling humagulgol. Tumagal ang pag-iyak ko ng halos 1 oras. Sa huli, natuyo ang aking mga luha. Mahina kong sinabi, Lolo, gusto ko pong pakasalan siya. Pwede po ba? Sige. Naglabas si Lolo ng isang pares na pulang kandila, at sinindihan ang mga ito sa harap ng panandang kahoy. Naglabas din siya ng isang banga ng alak at 2 tasa, at pinuno niya ang mga ito ng alak na gawa sa bahay. Kinuha niya ang isang tasa ng alak, at ibinuhos ito sa ibabaw ng singsing na jade sa harap ng panandang kahoy. Pagkatapos ay iniabot niya sa akin ng isa pang tasa. Kinuha ko ang tasa, at ininom ito ng isang lagukan. Matapang at nanunuot sa lalamunan ang alak. Kaya naman napaluha ako. Ito ang unang beses kong uminom ng alak. Iniabot sa akin ni Lolo ang singsing na jade. Tinapak niya ang balikat ko. Paos ang kanyang boses, parang pagsikat ng araw sa silangan habang umuulan sa kanluran. Akala mo'y walang pag-ibig, ngunit puno pala ng tunay na damdamin. Malalim ang pagmamahal at katapatan niya sa iyo. Huwag mo siyang bibiguin. Tumango ako. Bamara ang aking lalamunan. Hindi ako makapagsalita. Isinabot ko ang jade ring sa aking dibdib. Sa sandaling damaykit ang jade ring sa balat ng dibdib ko. Bigla akong napakislot. Ang dating malamig na jade ring ay biglang uminit ng bahagya. Tila isang napakagaang buntong hininga, na direktang pumasok sa kaibuturan ng aking puso. Ang pakiramdam na iyon, ay parang noong siya'y nagiging isang maliit na ahas, at nagtatago sa aking mga bisig. Luoli, mahina kong tawag. Ngunit maliban sa init, wala nang naging reaksyon ang jade ring. Mula noong araw na iyon, para akong nawalan ng kaluluwa. Sa umaga, tinutulungan ko si Lolo sa mga gawain. Pagsapit ng gabi, nauupo ako sa harap ng memorial ni Liu Luoli. At doon ako mananatili hanggang hating gabi. Palagi kong daladala ang jade ring, malapit sa aking balat. Hawak-hawak ito sa aking kamay kapag natutulog. Dahil takot akong kapag nabitawan ko, ay tuluyan na siyang maglalaho. Lumipas ang mga araw. Sa isang iglap, 10 taon na ang nakalipas. Sa loob ng 10 taon na iyon, malaki ang ipinagbago ko. Ang banal na enerhiyang iniwan ni Liu Luoli. Ang siyang tumatak sa aking extremely yin na kapalaran. Ang aking katawan ay naging hindi pangkaraniwang malakas. Hindi na ako muling nagkasakit. At ang mas kaimahimala pa, nagbago ang aking mga mata. Sa tuwing itutuon ko ang aking diwa, nakakakita ako ng mga bagay na hindi nakikita ng karaniwang tao. Sabi ng pangalawa kong tiyo, na ang banal na enerhiya ni Liu Luoli ang nagbukas ng aking espiritual na kamalayan. Kaya't nagkaroon ako ng dobleng balintataw. Bagamat paminsan-minsan ay naririnig ko ang mga panaghoy ng mga espiritong lobo at ligaw na multo. Hindi ako kailanman natakot, dahil sa tuwing may masasamang espirito na lumalapit, umiinit ang jade ring sa aking dibdib, at tinataboy ang mga ito palayo. Kalaunan, nakapasa ako sa isang universidad sa Kapitolyo ng probinsya. Naging nag-iisang estudyante sa kolehiyo sa ating nayon. Noong bakasyon ng ika-4 na taon ko sa kolehiyo, nakatanggap ako ng tawag mula sa nayon. Sabi nila, agaw buhay na raw si Lolo. Nagmamadali akong umuwi na parang nababaliw. Pagbukas ko ng pinto, nakita ko si Lolo na nakahiga sa kama. Naninilaw ang kanyang mukha, at halos hindi na humihinga. Sobrang payat na niya at halos hindi na makilala. Ang pangalawang tito ko ay nagbabantay sa tabi niya, at umiling siya sa akin. Dali-dali akong umupo sa tabi ng kama. Hinawakan ko ang kanyang payat at tuyot na kamay. Pinilit niyang imulat ang kanyang mga mata. Nang makita niyang ako iyon, ang dati niyang malabong mga mata, ay biglang nagkaroon ng kislap. Lolo, dadalhin kita sa ospital. Umiiyak kung sinubukang buhatin siya. Pumiling si Lolo, mahigpit niyang hinawakan ang kamay ko. Huwag na, oras ko na. May sasabihin ako sa iyo. Umubo siya ng malakas ng ilang beses. Ang kanyang mga mata ay naging napakalinaw. Nak, apo, ang totoo niyan, matagal na kitang niloloko. Hindi namatay si Binibining Liu. Bigla akong napatayo, namula ang mga mata ko. Anong sinabi mo? Siya, hindi siya namatay. Mapait na ngumiti si Lolo. Humihingal siyang nagsalita, ng gabing iyon, nang malapit nang mapatay si Liu Luoli ng mga babaeng multo. Ginamit ko ang 10 taon at ang mga matang ito, para makipagkasundo sa isang panauhing nagdaraan. Kapalit ng isang hibla ng kanyang kaluluwa. Noon ko lang napagtanto, kahit na nakadilat ang mga mata ni Lolo, matagal nang blanko ang kanyang mga mata. Kaya pala, 3 taon na siyang nabubuhay sa kadiliman. Nanginginig na itinuro ni Lolo ang dibdib ko. Ang totoo, sa loob ng 3 taong ito, lagi siyang nasa tabi mo, sa loob ng jade ring na nasa dibdib mo.
Sa sumunod na segundo, dahan-daang uminit ang jade ring. Isang nakakaginhawang init ang gumapang mula sa palad ko papunta sa buong katawan ko. Bigla na lang bumuhos ang mga luha ko. Lumuhad ako sa harap ng kama ni Lolo. Lolo, salamat po. Hindi po ako naging mabuting apo. Napangiti si Lolo na may halong ginhawa. Anak, malapit na ang oras ko. Magmadali kang pumunta sa Chenhan Street, bilang 44, sa kabisera. Hanapin mo ang isang tindahan na nagngangalang Changshengguan. Ang pangatlo mong tiyo ang may-ari niyan. Alam niya kung paano buuing muli ang isang katawan. Sige na, huwag mong paghintayin ng matagal si Binibining Leo. Pagkatapos sabihin iyon, dahan-daang bumagsak ang kamay ni Lolo. Mayroon pa ring bahagyang ngiti sa kanyang mukha. Ganoon na lang siya pumanaw. Biglang bumuhos ang malakas na ulan sa labas. Dumadagundong ang kulog. Halos malagot ang hininga ko sa kaiiyak. Matapos kong asikasuhin ang burol ni Lolo. Hindi na ako bumalik sa eskwelahan. Daladala ko agad ang aking malita. Habang nakasabit sa dibdib ko ang jade ring, dumiretso ako sa kabisera. Pagdating ko sa kabisera ay dapit hapon na. Pumara ako ng isang taxi. Inabot ko sa driver ang address. Manong, sa Chenhan Street po, bilang 44. Ang driver ay isang lalaking nasa mga 40 anyos. Pagkarinig niya sa pangalan ng lugar, agad na nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Chenhan Street, sa ganitong oras ng gabi. Anong gagawin mo roon? Hahanapin ko. Inilabas ko ang perang nakatago sa tela. Paulit-ulit na umiling ang driver. Hindi ako pupunta. Hindi ako pupunta kahit magkano pa ang ibayad mo. May kababalaghan sa lugar na iyon. Humanap ka na lang ng ibang sasakyan. Pagkasabi niya noon, humarurot na siya paalis. 3 sasakyan na ang sunod-sunod kong pinara. Nang marinig ang 3 salitang kalye ng libong kaluluwa, lahat sila ay tumangging isakay ako. Wala akong magawa kundi magtanong-tanong ng direksyon. Habang naglalakad, nakarating ako sa isang napakadilim na lumang kalye. Tumayo ako sa kanto at tumingala. Malabo at magilaw ang mga ilaw sa magkabilang gilid ng kalsada. Kukurap-kurap, nakakabingi ang katahimikan sa kalye. Ginamit ko ang aking dobleng paningin. Sarado ang mga tindahan sa magkabilang gilid ng kalye. At may mga nakasabit na puting parol sa mga anino sa gilid ng daan. Paminsan-minsan ay may nakikita akong iilang tao na hindi sumasayad ang sakong sa lupa. Nagpapagalagala sila, at mayroon ding ilang malabong itim na anino na nagbubulungan sa ilalim ng mga alero. Pag-apak ko pa lang, tila naamoy ako ng mga nilalang na iyon. Nakatitig ng mariin sa akin ang mga pares ng sakim na berdeng mata. Biglang umihip ang isang masamang hangin. Ilang itim na anino ang hindi na nakapagpigil. At sumugod sila, naglalabas ng mga pangil at kuko. Hindi ako tumigil sa paglalakad. Hinawakan ko ang aking dibdib. Biglang nang inig ng malakas ang singsing na jade. Isang pulang ilaw ang kumalat na parang alon. Ang ilang itim na anino ay sumigaw sa sakit at tumalsik palayo. Nang makita ito, ang mga natirang anino ay hindi na naglakas loob pang lumapit. Walang emosyon ang mukha ko. At naglakad ako ng walang sagabal hanggang sa dulo ng kalye. Huminto ako sa harap ng isang tindahan na may karatulang Changshengguan. Nakaawang ang malaking pinto. Mula sa loob ay may malabo at madilaw na liwanag ng kandila. Tinulak ko ang pinto at pumasok ako. Sumalubong sa akin ang amoy ng kahoy na nanmo. Sa gitna ng tindahan ay may isang kabaong nakasingkulan ng dugo. Sa likod ng counter, nakaupo ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakasuot ng Jongshon suit. May isang peklat na paalang sa kanyang mukha. Naguukit siya ng kahoy. Sarado na kami, sabi ng lalaki, nang hindi man lang tumitingin. Sanshu, ako po ito. Natigilan sa pag-ukit ang lalaki at tumingala. Nakatitig siya ng mariin sa akin. Sa huli, napunta ang tingin niya sa aking dibdib. Pumanaw na ang matanda. Tanong niya, sa boses na kalmado't walang bakas ng saya o lungkot. Oo. Umalis na sila. Napayuko ako. Nangilid ang luha sa mga mata ko. Pinapanta po ako rito ng lolo ko. Sabi niya, kayo raw po ang makapagliligtas sa asawa ko. Ang dali mong sabihin, lahat ng bagay ay may kapalit. Ibinaba ni third uncle ang kanyang panlililok. Tumayo ang matipuno niyang katawan at lumapit sa harapan ko. Isang hibla na lang ng kaluluwa ang natitira sa ahas na asawa mo. Ginamit ng matanda ang 10 taon para hindi maglaho ang kaluluwa niya. Iyon na ang sukdulen. Ano naman ang karapatan mong isipin na may iligtas mo siya? Kaya ng lolo ko, kaya ko rin. Hindi ako takot sa 3. Marami nang nagsabi na hindi sila takot sa 3. Itinuro ni third uncle ang maliit na pinto sa likod ng pulang kabaong. Iyan ang silid ng mga patay. Kada rating lang ngayong gabi ng bangkay ng isang babaeng namatay sa karumal-dumal na paraan. Napakabigat ng aura niya. Pumasok ka at samahan mo siyang matulog ng isang gabi. Kaya mo ba? Hinawakan ko ang jade na pabilog sa dibdib ko. Pumasok ako sa silid ng mga patay. Sintigas ng yelo sa lamig ang silid ng mga patay. Sa gitna ay may isang bukas na kabaong na yari sa manipis na kahoy. Lumapit ako para tingnan. Nakahiga sa loob ang isang babaeng nakapulang bestida. Maputlang mapatla ang kanyang mukha, pero ang kanyang mga labi ay matingkad na pula. Humanap ako ng isang sulok at naupo. Mahigpit kong hinawakan ng jade na pabilog. Halos hindi ako humihinga. Matagal ang lumipas. Biglang may narinig na lumalangot-ngot na tunog mula sa kabaong. Napayuko ako. Nagkunwari akong walang narinig. Biglang nawala ang tunog. Hindi ko mapigil ang itaas ang ulo ko at sumulyap sa kabaong. May napansing isang maputlang kamay na dahan-daang gumapang sa gilid ng kama.
Sa sumunod na segundo, ang babae ay biglang umupo ng tuwid. Lumingon siya. Ang kanyang leeg ay gumawa ng lumalagutok na tunog. Nakatitig siya ng diretso sa akin. Ngumiti ako, Pogi, nalulungkot ka bang mag-isa? Lumabas siya ng bahay. Nahubad ang kanyang pulang bestida. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin. Isang kakaibang bango ang sumalubong sa akin. Huminto siya sa aking harapan. Dumampi sa aking mukha ang malamig niyang mga daliri. Ang kanyang hininga ay parang halimuyak ng orchideas. Napakabango ng iyong hangin. Ngayong gabi, akin ka. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata. Malinaw na parang tubig ang aking titig. Lumayas ka. Dinaig ng galit ko ang aking takot. May asawa na ako, huwag mo akong hawakan. Natigilan sa paggalaw ang babae. Agad na nawala ang pang-aakit sa kanyang mukha. Naging masama ang kanyang tingin. HMP, binibigyan na nga, ayaw pa. Pero ayos lang. Ako na mismo ang kukuha. Ngumisi siya ng masama. Itinutok niya ang matatalas niyang kuko sa puso ko. Ipinikit ko ang aking mga mata. Mahigpit kong hinawakan ang singsing na jade. Nang sandaling tatama na sa akin ang mga kuko niya. Biglang sumindi ang ilaw. Biglang natigilan ang babae. Pagkatapos ay naging isa siyang usok na kulay berde. At bumalik sa loob ng kabaong. Binuksan ni Tio ang pinto at pumasok. Inihagis niya sa akin ang isang itim na kuko ng asno. Maghilamos ka, maghanda ka ng kumilos. Ako na ang bahala rito. Sa mga sumunod na araw, nanatili ako sa tindahan para tulungan si Tio. Sabi sa akin ni Tio, kung gusto mong iligtas si Leo Luoli, kailangan mong pumunta sa isang batong alaala ng reyna ina ng kanluran sa kalaliman ng bundok Chinling. Doon daw matatagpuan ang maalamat na lawa ng pagbabagong anyo ng dragon. Tanging ang enerhiya ng ugat ng dragon doon ang makakatulong sa kanya na muling buuin ang kanyang katawan. Pero, napakadelikado ng lugar na iyon. Kailangan pang maghanap ng panangga at sponsor. Nagpakalat na siya ng balita, at hindi magtatagal, may kakagat din sa pain. Tanghali ng ikatlong araw, isang itim na Maybach ang huminto sa tapat ng tindahan ng kabaong. Bumukas ang pinto ng kotse. Bumaba ang isang babaeng nakasuot ng hapit na pulang bestida. Napakaganda ng babaeng ito, at napaka-sexy ng kanyang katawan. Bumabalot sa buong katawan niya ang aura ng isang mayaman. Pero pagpasok niya sa pinto, tila bumaba ng ilang antas ang temperatura sa loob ng tindahan. O alang-galang na po, ito po ba ang tindahan ni Third Master Chen? Matamis ang boses ng babae. Nagpupunas ang Tiyo ng isang luoyang shovel. Nang hindi man lang inaangat ang kanyang ulo. Hindi naman nainis ang babae. Naglabas siya ng isang black card at ipinatong ito sa mesa. Gusto kong pumunta sa Chinling, sa Fallen Dragon's Bone, para hanapin ang isang bagay. 1,000,000 bilang deposito. Pagkatapos, may dagdag na 5,000,000. Natigilan sa paggalaw si Tio. Itinaas niya ang kanyang ulo at sinulyapan siya. Hindi ko rin mapigil ang mapatingin sa kanya ng ilang beses. Kahit na maganda ang babaeng ito, may kakaiba akong naramdaman na hindi komportable. Para akong tinititigan ng isang makamandag na ahas. Sa sandaling iyon, lumingon ang babae, at napako ang tingin niya sa akin. Nagningning ang kanyang mga mata. Lumapit siya sa akin, at iniabot ang kamay niyang may pulang kuko. Na tila hahawakan ng aking mukha. Wow, ang gwapo naman ng binatang ito. Ang taglay mong purong enerhiya ay tunay na nakakatakam. Hindi pa man dumadampi ang kanyang mga daliri sa akin. Biglang uminit ng husto ang jade na kwintas sa aking dibdib. Dahil doon, hindi ko na malayang napaatras ako. At naiwasan ang kanyang kamay. Biglang inihampas ni Third Uncle ang luoyang shovel sa mesa. Sige, malamig niyang sabi. Tatanggapin ko ang trabahong to. Pero may isang kondisyon. Isang tao lang ang pwede mong isama. Inalis ng babae ang kanyang kamay. Nagtakip ng bibig at humajak-jak. Sige, yan ang usapan. Ako si Lin Meng. Pagkatapos niyang sabihin iyon, binigyan niya ako ng isang makahulugang tingin. Tumalikod siya at lumabas habang kumikembot. Habang pinagmamasdan ko ang kanyang likod, tinanong ko si Third Uncle. Third Uncle, may kakaiba sa babaeng yun. Suminghal ng malamig si Third Uncle. Siyempre may kakaiba. Hindi naman talaga siya. Kung ganun, bakit mo pa tinanggap ang trabaho niya? Namutla ako sa gulat. Bumuga ng isang bilog na usok si Third Uncle. Mapanganib ang daang ito. Hindi tayo sapat na dalawa lang. Hindi pa natin alam kung sino ang kakain at sino ang kakainin. 3 araw ang lumipas, pumasok ang grupo namin sa kalaliman ng kabundukan ng Chinling. Isang matipunong bodyguard lang ang dinala ni Lin Meng. Pero pagpasok pa lang ng bodyguard sa bundok, tulala na ang mga mata niya. Malinaw na naapektuhan ang kanyang katinoan ng enerhiya ng bundok na ito. Napakalamig sa pasilyo, tagos hanggang buto. Puno ng mga relief sculpture ang mga pader. Naglalarawan kay Queen Mother of the West at mga mythical na hayop. Habang palalim kami ng palalim, palumigpit ng palumigpit ang hangin. May kasamang nakakasuya at matamis na amoy. Isubo mo. Inabutan ako ni Third Uncle ng isang tableta. Amoy ito ng konjak. Kapag marami kang nalanghap, magkakaroon ka ng mga guni-guni. Sa oras na yon, kahit mga Diyos hindi kami iligtas. Nilagpasan namin ang ilang magkakadugtong na bitag na may pabagsak na sahig. Sa wakas, nakapasok na kami sa pangunahing silid. Napakalaki ng silid. Sa gitna ay may isang altar na gawa sa puting jade. Nakapulupot sa ibabaw nito ang isang dambuhalang inukit na batong puting dragon. Sa mga mata ng dragon ay may nakabaon na 2 kumikinang na perlas. Umikislap na may mahiwagang liwanag.
Tila pinagmamasdan ang nanghihimasok. Sa paligid ng altar ay may ilang hibla ng pulang gasa na lumulutang. Malabong maririnig ang hagat-jakan ng isang babae. Teka lang, bigla akong pinigilan ng ikatlong tiyo. Nakatitig siya ng mariin kay Lin Meng. Isang malamig na ngisi ang sumilay sa kanyang labi. Binibining Lin, ang hinahanap mo ay nasa loob ng bibig ng dragon na iyan. Sige na, galing talaga ni ikatlong Master Chen. Isang tingin pa lang ay nahalata na agad. Biglang tumawa ng malandi si Lin Meng na kanina pa nakasunod sa likuran. Huminto siya sa paglalakad. Ang dating matamis niyang boses ay naging malamig at nanunuot sa buto. Ang lugar na ito ay isang bitag na dragon. Ang bibig ng dragon ay naglalaman ng masamang espiritu. Kapag hinawakan, mamamatay ka. Para mapabuka ang bibig ng dragon, kailangan munang pabusugin ang masamang enerhiya nito. Alam kong hindi ka ganoon kadaling malinlang. Kaya naman sadya ko siyang dinala rito. Pagkasabi pa lang niya noon, bigla siyang sumulpot sa likuran ng bodyguard. Sinakmal niya ang leeg ng bodyguard. Hindi man lang nakasigaw ang bodyguard. Sa isang iglap, natuyo ang kanyang katawan. At naging isang tuyong bangkay. Inihagis niya ito patungo sa altar. Boom! Tila nabuhay ng isang saglit ang batong dragon sa altar. Ibinuka nito ang bibig at sinipsip ang enerhiya mula sa tuyong bangkay. Ang dating mahigpit na nakasarang bibig ng dragon ay dahan-daang bamuka. At nagluwa ito ng isang perlas na nagniningning sa gininto ang liwanag. Iyon ang Dragon Essence. HMP, matagal ko nang alam na may masama kang balak. Napakabilis ng reaksyon ni Third Uncle. Halos kasabay ng pagkilos ni Lin Meng. Pabilis niyang kinuha ang isang kuko ng itim na asno. At marahas na isinaksak sa bibig ng bodyguard na naging tuyong bangkay. Kasunod noon, iwinasiwas niya ang hawak na incline. Na parang alamring bakal na pumulupot sa leeg ni Lin Meng. Gawaing bata, mapanghamak ang tingin ni Lin Meng. Biglang sumabog ang isang ulap ng pulang hamog mula sa kanyang likuran. Tatlong mabalahibong pulang buntot ang lumitaw mula sa kawalan. Na parang mga bakal na latigo, buong bagsik na hamampes sa incline. Isang malakas na lagabog. Ang sinulid na tinta ay pira-pirasong naputol. Dumaing si Tiyo. Tumalsik siya sa ere. Malakas siyang bumangga sa pader na bato. Sa mukha siya ng dugo. Tiyo. Gulat na gulat ako. Akmang tatakbo ako palapit. Teka, hindi siya isang ordinaryong demonyo. Tumakbo ka na. Ikaw ang kailangan niya. Sinubukan ni Tiyong bumangon. Ngunit isang malakas na hampas mula sa buntot ni Lin Meng ang bumaon sa kanya sa lupa. Hindi siya makagalaw. Tatakas. Saan ka naman tatakbo? Iginiling ni Lin Meng ang kanyang baywang. Habang dahan-daang naglalakad patungo sa altar. Hindi na may tago ang kasakiman sa kanyang mga mata. Ang dragon energy sa dragon transformation pool na ito ay naipon sa loob ng 1,000 taon. Ito ang susi para maging isang nine-tailed celestial fox. Ang kaso lang, masyadong malakas ang dragon energy na ito. Sisubog ang katawan ko at mamamatay ako kapag direkta ko itong sinipsip. Sa kalagitnaan ng kanyang sinasabi, humarap siya sa akin, at tinitigan ako ng kanyang mapang-akit na mga mata. Mahal kong binata, para sa napakalaking pagkakataong ito, matagal nang naghahanap si ate ng isang tulad mo. Sa tulong mo bilang sangkap, magiging kumpleto na ang lahat para sa akin. Kumislap ang kanyang pulang anino. Bigla siyang lumitaw sa aking harapan. Isang matapang na halimuyak ang sumalubong sa akin. Sinubukan kong lumaban, pero ang katawan ko ay tila naparalisa. Hindi ako makagalaw. Niyakap ako ng mahigpit ni Lin Meng. Inilapit niya ang kanyang mapupulang labi sa aking leeg, at huminga ng malalim na may kasakiman. Maging sisidlan kita, tulungan mo akong maging isang diyosa. Hindi ka sasaktan ni ate. Napasuray-suray ako, at nakakita ako ng mga bituin sa aking paningin. Dahan-dahan niyang inilapit ang mukha sa leeg ko, at marahang sinipsip ito. Nararamdaman kong mabilis na nawawala ang aking lakas. Nagiging malabo ang aking kamalayan. Noong mga sandaling hindi ko na kaya, ang singsing na jade sa aking dibdib ay biglang naglabas ng isang di pa nararanasang nakapapasong init na bumulwak palayo. Isang sigaw ng babae na puno ng galit ang umalingaw-ngaw sa loob ng libingan. Isang nakasisilaw na berdeng ilaw ang lumabas mula sa singsing na jade. At agad na itinulak palayo si Lin Meng na nakapulupot sa akin. Nang mawala ang berdeng ilaw, isang napakagandang anyo ang lumitaw na nakalutang sa ere. Nakasuot siya ng damit na kulay tinta. Habang sumasayaw ang kanyang mahabang buhok, umaagos ang espiritual na liwanag sa paligid ng kanyang katawan. Kahit na medyo malabo pa ang kanyang anyo, ang kanyang presensya na tila kayang pagharian ang buong mundo, ay nagpatigil sa hangin sa buong libingan. Si Leo Raleigh, subukan mong galawin ang aking asawa, naghahanap ka ng kamatayan. Malamig na parang yelo ang tingin ni Leo Raleigh, habang masama siyang nakatitig kay Lin Meng na nasa sahig. Ang kanyang boses ay puno ng pagnanasang pumatay. Tumayo si Lin Meng mula sa sahig, pinunasan ang dugo sa gilid ng kanyang bibig, at bahagyang takot ang gumuhit sa kanyang mga mata. Pagkatapos ay ngumisi siya ng mapang-asar. Aba, kaya pala, ang patay na ahas na naghahangad maging dragon. Isa ka na lang nalalabing kaluluwa pero ang lakas ng loob mong magpakita. Sakto, lalamunin ko na rin yung piraso ng kaluluwa mo, at mas mapapalapit ako sa lawa ng langit. Hindi umimik si Leo Raleigh. Ikinumpas niya ang kanyang kanang kamay, at isang matalas na berdeng ilaw ang tumama kay Lin Meng na parang espada. Agad na nagtunggali ang dalawang babaeng demonyo. Buisit, dahil gusto mong maduraj at maglaho ang iyong kaluluwa. Pagbibigyan kita. Nang makita ni Lin Meng na hindi siya nananalo,
Bigla siyang nagalit ng husto. Inilabas niya ang kanyang tunay na anyo. Isang dambuhalang pulang sorrow na may 3 buntot. Ibinuka nito ang napakalaki nitong bibig. At nagbuga ng isang mapulang lasong ulap, na may layuning sirain ang anyong kaluluwa ni Leo Raleigh. Si Leo Luwali ay likas na isang espiritual na nilalang. Ang pinakakinatatakutan niya ay ang ganitong uri ng maruming lason. Agad na namutla ang kanyang mukha, bahagyang lumabo ang kanyang anyong kaluluwa. At ang dugo ng kanyang esensyal na enerhiya, bigla na lang tumalsik sa altar, gamit ang dugo bilang gabay. Ang kaluluwa ng dragon ay babalik sa kinalalagyan. Habang tumatagos ang aking dugo sa altar, nagsimula itong yumanig ng malakas. Ang batong dragon na iyon na natutulog sa loob ng 1,000 taon. Tila nabuhay muli, nagpakawala ito ng isang dagandong ng dragon na halos ikabingi mo. Agad na sumanib ang kaluluwa ni Leo Luwali sa batong dragon. Isang makulay na liwanag ang tumanglo sa buong mundo sa ilalim ng lupa. Sa loob ng nakakasilaw na liwanag na iyon, isang berdeng dragon na may kumikinang nakaliskis ang pumailan lang sa langit. Umikot-ikot ito sa itaas ng silid ng libingan. Ang kapangyarihan ng dragon ay nangingibabaw, banal at hindi maaaring lapastanganin. Dragon, isang totoong dragon. Paanong nangyari ito? Hindi ba't nabigo ka sa iyong pagsubok? Napasubsob sa lupa sa takot si Lin Meng. Bahagyang nanginginig ang kanyang katawan. Sumugod pababa ang berdeng dragon. Madaling pinunit ng malalaking kuko nito ang depensa ng pulang sorrow. At sa isang kagat, nilamon ito ng buo. Ang mabahong amoy ng dugo ay naglaho. Tanging ang umaalingaw na dagandong ng dragon ang natira. Ang berdeng dragon ay umikot ng ilang beses sa himpapawid. At dahan-daang bumaba, sa gitna ng isang malambot at makulay na liwanag. Ang ganda niya ay hindi mo kayang titigan ng diresto. Luwali, pasuray-suray akong tumakbo palapit, at niyakap siya ng mahigpit. Hindi ko mapigilan ang pag-agos ng aking mga luha. Nakabalik ka na talaga. Iniunat niya ang kanyang kamay. At marahang pinunasan ang mga luha sa aking mukha. Garalgal ang kanyang boses. Tanga, palagi lang naman akong nandito. Sinulyapan niya si third uncle na walang malay sa gilid. Biglang namula ang kanyang mga pisngi. Bumilis ang kanyang paghinga. Naging malabo ang kanyang mga mata. Nako, masyadong malakas ang enerhiya ng dragon sa lawa ng pagbabagong anyo na ito. Kalilikha ko lang muli ng aking pisikal na katawan. Medyo hindi ko na ito makontrol. Natigilan ako sandali, doon ko lang napansin na namumula ang kanyang balat, at nakakatakot ang init ng kanyang katawan. Kaya kung ganun, anong gagawin natin? Nanuyo ang lalamunan ko, dumadagundong ang tibok ng puso ko. Inagat ni Leo Luwali ang kanyang labi. Lumapit siya sa aking tainga. Ang kanyang hininga ay mabango. Tanga, syempre, kailangan nating maging isa para mapanatiling matatag ang aking kalagayan. Noon, sinabi mong pakakasalan mo ako. Pero seremonya lang ang ginawa natin. Ngayon, dapat mo nang ituloy ang kulang sa akin. Pero si Tio, hay nako, hinimatay lang siya. Gigising din siya agad, kaya habang may pagkakataon pa. At ganoon nga, sa kailaliman ng sinaunang libingan. Sa wakas ay natapos na namin ang natitirang bahagi ng aming kasal. Kinuha niya ang kwintas na jade sa aking dibdib. At ginawa itong isang singsing na may disenyo ng dragon. Isinuot ito sa kanyang kamay. Pagkagising ni Tio, tumingin siya sa aming dalawa. At ngumiti ng malaki. Nagtagumpay tayo. Hindi na sayang ang pagpunta natin dito. Tara na, umuwi na tayo. Sa sandaling paalis na kami sa kabundukan, bigla akong hinayla ni Tio. At inabutan ako ng isang naninilaw na talaangkanan. May mga bagay na hindi ipinasabi sa akin ng matanda. Pero ngayong tapos na ang lahat, dapat mo nang malaman. Itinuro ni Tio ang unang pahina ng talaangkanan. Doon ay may nakaguhit na isang dawes na pumapatay ng dragon. Ang kanyang mga kilay at mata ay medyo kamukha ko. Ang mga ninuno ng ating pamilyang Chen ay mga tagapaslang ng dragon. Itong bitag para sa dragon ay ginawa ng iyong lolo sa tuhod. Pinutol niya ang ugat ng dragon. Bagamat nagbigay ito ng yaman sa 3 henerasyon, sinumpa rin tayo ng kalangitan. Ang lahat ng lalaking tagapagmana ay may sukdulang kapalaran. Hindi sila nabubuhay ng lampas sa 12 taong gulang. Kinilabutan ako nang marinig ko iyon. Kaya pala napakahigpit sa akin ni Lolo mula pa noong bata ako. Kaya pala takot sa akin ang lahat ng taga-nayon. Nabigo si Leo Luwali na mag-anyong dragon noon. Sa katunayan, nasugatan din siya dahil sa natitirang kapangyarihan ng porma sayo ng pagkulong sa dragon. Pwede ka sana niyang patayin para sirain ang sumpa. Pero pinili niya ang pinakatangang paraan, ang pakasalan ka. Ginamit niya ang buhay niya para protektahan ka. Tumingin ako kay Leo Luwali na nasa tabi ko. Bahagya lang siyang ngumiti, at hinigpitan ang hawak sa kamay ko. Pagkabalik sa nayon ng Yinshan, ang unang ginawa ko ay ang bisitahin si Lolo. Ang nakapagtataka, ang damo sa harap ng puntod ni Lolo ay biglang tumubo sa hugis ng isang dragon. Napakalago at lant iyan. Napadaan ang aking pangalawang tiyuhin. Sumulyap siya, at bamantong hininga ng malalim. Bayad na ang utang. Sa susunod niyang buhay, makakahanap na ng magandang lugar si Matandang Chen. Hindi na niya kailangang maging bulag at maikli ang buhay. Bumalik sa kapayapaan ang mga araw.
Hanggang isang gabi, 3 buwan ang nakalipas. Himbing ang tulog ko at wala sa sarili. Naramdaman kong umiinit ang aking dibdib. Pagmulat ko ng mga mata, nakaupo si Leo Luwali sa ibabaw ko na nakakrus ang mga binti. Ang buong katawan niya ay nagliliwanag ng bahagyang gintong ilaw. Ang singsing na may disenyong dragon na dati suot niya sa kanyang kamay ay biglang naging isang guhit ng liwanag at pumasok sa kanyang puson. Anong nangyayari? Napabalikwas ako ng upo sa gulat. Hinayla ni Leo Luwali ang kamay ko at idiniin ito sa kanyang puson. Sa ilalim ng aking palad, may naramdaman akong isang malakas na pagtibok. Kasabay nito ang isang malinaw at mataginting na tanggal ng dragon. Napatid na ang sukdulang nakapalaran ng pamilyang Chen. Kumurba ang kanyang mga mata at kilay. Ngumingiti na parang isang batang babae na nakatanggap ng candy. Ang ating anak ay may tunay na dugong dragon. Ang sumpang nagpahirap sa pamilyang Chen sa loob ng 100 taon ay tuluyan nang nawala. Tumingin ako sa labas ng bintana. Puno ng bituin ang kalangitan. Ang painting sa dingding ng isang batang lalaking may hawak na ahas ay tila nabuhay sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang gulong ng karma, sa wakas ay nagkaroon ng kaganapan.